And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Di ko pinahalagahan yun. Siya yung babaeng nakikita mo na palaging masaya. Pero deep inside, may hinanakit pala. Oo. Alam ko na yung story sa buhay ni Anne. Kasi simula nung naging kami, na-witness ko yung mga pangyayari sa buhay niya. Minsan nga nagpapasundo siya sa akin ng hating gabi kasi nag-away na naman sila ng kapatid niya. Minsan, ng mga magulang niya. Lumaki daw kasi si Anne sa grandparents niya. Pero nung namatay yung lola niya, kinuha na siya ng parents niya. At lolo na lang ang naging kakampi niya sa bahay nila. By the way, nag-meet kami ni Anne sa isang foam party. Ipinakilala siya ng barkada naming si Tin. Unang kita ko pa lang sa kanya. Ang ganda talaga niya. Chubby. Tapos kapag ngumingiti siya, ang cute niya. May dimple pa. Tapos yung isang barkada ko, boyfriend ng kapatid niya, at close sila. Crush ko na siya noon, pero hindi ko lang pinapahalata. Same school kami nung high school. Kaya naging close pa kami, kasi parehas din kaming smoker. Until one day, bigla akong iniwasan ni Anne. Hindi ko kaya na hindi siya kasama tuwing recess. Ang sabi ng boyfriend ng kapatid niya, baka umiiwas daw sa akin kasi nalaman niyang may syota na ako. Ayaw ditong makagulo sa akin. Pero ako yung gumawa ng way para mapansin niya ako. Nagpaturo ako kunwari ng math. Tinuruan niya naman ako. Sabi ko pa, wag mo akong isnabin ha. Tapos ngumiti lang siya at tumango. Grabe. Nung pagkakita ko ng ngiti niya, nahulog na talaga ako ng tuluyan. Kahit may girlfriend na ako, hindi ko mapigilan yung feelings ko para kay Anne. Hindi ko siya kayang layuan. Kasi si Anne lang yung karamay ko sa tuwing busy yung girlfriend ko. Hanggang sa during that time, nag-break na kami ng girlfriend ko kasi immature daw ako. Nung nag-break kami, tuwang-tuwa pa ako. Kasi sa wakas, meron na akong pag-asa kay Anne. At naging kami na nga ni Anne October 2014. Ang sweet talaga niya. Maalaga. Ang swerte ko nga sa kanya. Lumipas ang 1 year, nagkakaroon kami ng problema sa relasyon, pero nagkakabati rin kami. And then, more than 1 year, nagkalabuan na kami. Hindi ko alam kung bakit biglang naging cold na ako sa kanya. Siguro dahil sa binigay sa akin ng barkada ko na textmate. Parati na kami nag-aaway. Pero hindi ko naririnig sa kanya yung mga salitang maghiwalay na tayo, ayoko na, break na tayo, walang ganon. Hanggang sa paglipas ng panahon, nabitawan na niya yung mga salitang yun na meron pang kasamang pagod na akong intindihin ka. Sa pagkakataong yun, hindi ako nagdalawang isip. Nag-agree ako. Ang saya ko kasi sa wakas,
malaya na ako. Wala nang babaeng magbabantay sa akin. Nawalan kami ng communication ni Anon. Hanggang sa nalaman ko na meron na siyang biglang boyfriend. Ulit niya sa akin. Niyakap ko lang siya at humingi ng sorry. After a few months, bumalik kami sa piling ng isa't isa pero hindi na katulad ng dati. Naging masaya naman kami sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, nagloko na naman ako. May isang account ako na doon ako nagkaroon ng syota. Hindi alam ni Ann. Pero, isang araw, bigla na lang niya akong nabisto. Pumunta siya sa bahay nang umiiyak siya. Sinabihan ko siya na, edi chat mo yung babae, pero hindi niya ginawa. Pinagmumura niya ako. Ako naman, niyakap ko siya. Pero kumakalas siya. Tapos, naririnig niya. May tumatawag sa akin. Sabi niya, tumatawag na yung love mo. Tapos bigla siyang tumakbo. Hahabulin ko pa sana siya pero nakasakay na agad siya ng tricycle. Ilang months siyang hindi nagparamdam sa akin. Namimiss ko tuloy siya. Pwede naman siguro yun, 'di ba? Yung magmahal ka ng dalawang tao. Tapos, ilang araw ang lumipas. Buwan ang lumipas. Hindi nagparamdam si Ann sa akin. Nasa balcony ka. At tumawag nga siya. Sakto. Nasa girlfriend ko yung phone. After nun, wala na akong balita sa kanya. Tapos, pagkatapos nun, may nakapagsabi sa akin na gabi-gabi, umiinom ka daw kasama yung barkada mo. Alam ko, nasa proseso ka ng pag-move on. At sabi pa nila, naging masaya ka naman kahit papano. At ayokong mangyari yun na maging masaya ako na wala ako. Gusto ko maging masaya ka nang dahil sa akin. Kaya ang ginawa ko, pinaglaruan kita uli. Ipinaramdam ko sa'yo na ikaw lang talaga yung mahal ko. Gusto ko maging masaya ka nang dahil sa akin. Nagparamdam uli ako sa'yo. Kinuha ko yung number mo sa phone ng boyfriend ng kapatid. Nang hindi niya alam. Kasi hindi niya ibibigay sa akin. Kaya agad-agad kong tinawagan yun. At wala pang 10 seconds sinagot mo. Humingi ako ng tawad sa iyo, Ann. At isa pang pagkakataon. Pero, sabi mo, totoo ba to? Pumayag ka. Tapos ilang araw, ang lumipas ng lamig ka na. Napaisip tuloy ako kung totoong naka-move on ka na sa akin. Pinaglaruan mo lang din kaya yung damdamin ko. Pero, hindi ako papayag. Hindi ako papayag na matapos ang lahat-lahat sa atin. Ang ginawa ko, sinurpresa kita. Tapos napaiyak ka pa nga, diba? Nagkabalikan uli tayo. Tapos ilang months na naman yung lumipas, nasaktan na naman kita uli. Pero ito na yung pananakit ko sa'yo na hindi mo na ako pinuntahan sa bahay. Ni walang text o tawag. Hindi tulad ng dati na kapag nasaktan ka, pumupunta ka sa bahay. At parang doon ako nalungkot. Sa tuwing niloloko ko siya,
Pumupunta na yun sa bahay. Pero ngayon, walang na nagpaparamdam sa akin. After a few days, chinat ko siya gamit yung account ni Mama. Sabi ko, I miss you. I'm sorry, gusto ko tang mayakap ngayon. Punta ka sa bahay. Pero ito yung reply niya. Nasa airport na ako ngayon. Pupunta kasi kami sa Bukidnon. Sorry. Pagkabasa ko nun, parang gusto kong magwala. Nasasaktan ako, nagsisisi kasi wala na. Wala na siya talagang pakialam sa akin. Iniwan na niya ako. Ang tanga ko. December. Nakita ko yung mga post niya. Masaya na siya. Ako naman itong nasasaktan na. Nakita ko rin na nakauwi na siya dito kaya chinat ko agad yung best friend niya. Ang sabi niya sa akin, magkasama sila ni Ann at wag ko na daw silang guluhin. Pero hindi ako nagpapigil. Fiesta kasi kaya ang ginawa ko, pupunta ako sa lugar kung saan makikita ko sila. At sakto nakita ko sila. Akala ko papansinin ako ni Ann pero hindi pala. Nakatingin siya sa mga paninda sa gilid kaya nagkunwari na lang ako na gusto kong makausap yung barkada niyang lalaki. Ako naman nakatingin kay Ann. Pero kinakausap niya yung best friend niya. Grabe, parang hangin lang ako sa kanya. Ilang oras ang lumipas, nakita ko sila papuntang gym. Sumunod ako. Pagkapasok ko ng gym, nakita ko si Ann nakaupo sa gilid. Tinabihan ko siya pero busy siya sa cellphone niya. Hindi niya ako pinapansin. After a few minutes, may lumapit kay Ann. Lalaki. Napamura ako. Gusto kong suntukin yung lalaking yun. Gusto ko yung bugbugin pero hindi ko magawa. Tumayo si Ann at umalis. Tiningnan ko ng masama yung lalaking kasama niya. Tapos, madaling araw, natapos ang disco. Nakita ko si Ann na nakasakay sa tricycle. Sumigaw ako kahit lasing na ako nun. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng mga ibang tao pero kahit nagsisigaw ako doon, hindi pa rin ako pinapansin ni Ann. Umalis na yung tricycle, naiwan akong tulala. Grabe, tol, ang sakit. Sobrang sakit na binabaliwala ka ng taong mahal na mahal mo. Ilang days rin akong naging pariwara. Chinachat ko si Ann pero minsan niya lang akong replyan. Grabe. Sabi ko, bakit ko nga ba sinayang tong babaeng to? Tapos, ginawa ko lahat ng kaya kong gawin para lang magkabalikan kami until one day, pinalikan niya na nga ako. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko na siya lolokohin kasi na-realize ko na napaka-importante ng taong to sa buhay ko. Wala na akong makikitang katulad niya. Sabi ko sa kanya, you know what, Ann? I'm so happy because you're mine again. I'm sorry for what I did. Kalimutan na natin yun. Magsimula tayo uli. Tapos sinalikan ko siya sa noo. Okay kung kaya mo, sabi niya sa akin. Hindi ko alam kung ano yung ibig niyang sabihin dun sa okay kung kaya mo, pero binaliwala ko lang. Basta ang importante sa akin, nagkabalikan kami ni Ann. Pero nung nagkabalikan kami ni Ann, parang hindi bumalik yung Ann na kilala ko. Parang wala na siyang pakialam sa akin. Parang baligtad yung sitwasyon namin ngayon. Yung ako na yung mas nagmamahal sa kanya. Ako na yung hayok na hayok sa kanya. Hindi na ako makatiis. Minsan na lang siya mag-text, minsan na lang siya mag-chat o nagpapakita sa akin. Di na ako nakapagpigil. Minumura ko na siya. Pinagsasalitaan ko na siya ng hindi magaganda. Kasi minsan lang siya magparamdam eh. Kaya ang ginawa ko, kumaliwa uli ako. Naghanap ako ng babae, but this time hindi niya alam. At hindi niya malalaman. Yun yung tinantak ko sa isip ko. 3 months. 3 months ko siyang niloko nun nung second girlfriend ko. Ang saya-saya ko kasi hindi ako nabibisto nun.
Hanggang sa isang araw na surprise ako. Sabi niya, B, aalis na ako papuntang Bukidnon. Pero 1 week lang ako doon, babalik naman ako agad. Una hindi ako pumayag pero pinipilit niya akong pumayag. Kaya pumayag na lang ako. Hindi naman niya alam na malaya kaming makakalabas ng second girlfriend ko. May 15, 2018, umalis na siya. Then May 25, naka-receive ako ng message. Ang sabi niya sa akin, "Hi Lex, break na tayo ha. Hindi na kasi ako babalik dyan. Dito na ako mag-aaral. Sorry. Sana magtagal kayo ng girlfriend mo ngayon. 3 months na kayo, right? Stay strong sa inyo." Nanlaki yung mga mata ko ng pagkabasa ko nun. Akala ko hindi ako mabibisto. Nagbulag-bulagan lang pala siya. Pero pinilit ko siyang hindi ako hiwalayan. Pero ayaw na niya talaga. Niloko ko siya ng paulit-ulit. Lesson learned. Once na nasa iyo na yung babaeng mahal mo, wag na wag mo siyang lolokohin. At wag na wag mo siyang pakakawalan. Kasi nasa huli ang pagsisisi. At kung nakikinig ka man ngayon, Ann, kumusta ka na? Sorry ha. Alam ko na nagkamali ako. At paulit-ulit akong humihingi ng tawad sa'yo. Sana mapatawad mo pa rin ako. Sorry kung sa tuwing tinatanong mo ako kung bakit ako nagloloko, ang tanging sagot ko lang sa'yo ay sorry. Sa totoo lang, hindi ka naman nagkulang sa akin. Ako yung nagkulang sa'yo. At ako yung hindi na kontento. Gusto ko lang malaman mo na naging miserable yung buhay ko simula nung nawala ka. Alam ko na masaya ka na ngayon. Nursing attendant ka na. At sana makahanap ka ng lalaking deserving ng pagmamahal mo. Sayang yung sakripisyo mo sa akin, no? Sinayang ko lahat. At eto ko, nagsisisi pa rin. Kasi wala akong mahanap na babae na kagaya mo. Gusto ko lang malaman mo na nasa puso pa rin kitaan. Hindi kita makakalimutan. Ino-stalk pa rin kita. At masasabi ko, mas lalo kang gumaganda. Muli, ako si Lex. At ito ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Tulog ako sa kwarto namin. Habang siya nakikipag-sex sa baba ng kwarto. Nakilala ko siya, 17 pa lang ako. 20 naman siya that time. He added me on Facebook through a mutual friend. Noong una, akala ko nasa late 20s na siya kasi mukhang matured yung itsura niya. And by the way, dito ako nakatira sa States. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Christine. At ang pangalan ng lalaki sa secret file na ito ay si Carl. Madalas mag-message sa akin si Carl sa Messenger. "Hi there. A mutual friend told me so much about you. I'd love to get to know you better," sabi niya. Hindi ako masyadong nagre-reply kasi nga hindi ako nakikipag-usap sa hindi ko kilala. Yung mutual friend namin na si Jane, siya yung nag-convince talaga sa akin na i-accept ko daw si Carl. Kasi mabait naman daw. So, kilala naman niya. At dahil kinumbinsi niya ako, I accepted him.
Sa sobrang kulit niya, I briefly chatted with him. Grabe ang sense of humor niya. At ang kumuha ng attention ko talaga ay yung Christian din siya. Yung gabi na nag-usap kami for the very first time, shinare niya sa akin yung faith niya. And 90% nung conversation namin about kay God at kung gaano pa niya gustong mag-grow sa faith niya. I was amazed. Kasi 20 pa lang siya pero yung mindset niya sobrang matured at sobrang deep na. I grew up in a Christian family. So, it's very refreshing to know na may nakilala ako na sobrang passionate kay God at a very young age. Sa ilang buwan na pag-uusap namin, halos araw-araw, nag-decide siyang magkita kami ng personal. 6 hours away yung distance namin sa isa't isa kasi sa ibang state siya nakatira. Dito ako sa New York at siya naman sa Pennsylvania. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng takot kasi first time kong makikipagkita sa tao na never ko pang nakita sa personal before. Ayan. Nawawala na ang takot at kaba ko. Kumain kami sa isang restaurant malapit sa school ko and then pumunta kami sa mall. Kumain ng ice cream, naglakad-lakad habang nag-uusap. Inamin niya sa akin that day na gusto niya ako at gusto daw niya na maging girlfriend ako. Siyempre, hindi ko muna sinagot kasi ayokong isipin niya na easy to get lang ako, no? I told him na gusto ko pa siyang makilala. Alam ko sa sarili ko na gusto ko na rin siya pero ayokong magdepende lang sa nararamdaman ko kasi ilang buwan pa lang naman kaming magkakilala. Sabi niya naman, I understand and I'm willing to wait for you. Nanligaw siya sa akin ng 5 months. Then after nun, sinagot ko na siya. Hanggang sa umabot ng 6 years ang relationship namin. Sa loob ng 6 na taon, naging best friend namin ang isa't isa. Naging LDR kami for 2 years, then nag-move in siya dito malapit sa akin after 2 years. My family loved him. Tinuring siya ng parents ko na parang anak na rin. Nung nag-move siya dito sa New York, sa bahay muna siya namin tumira habang naghahanap siya ng mapapasukan. After 6 months at may ipon na siya, kumuha na siya ng sarili niyang apartment. Mga 20 minutes away lang from my house. At dahil doon, mas naging strong yung relationship namin. At mas naging madaling ayusin yung mga issue namin kasi mas malapit na kami sa isa't isa. Unlike nung LDR kami, sobrang hirap magkaintindihan kasi nga malayo kami sa isa't isa. Hindi naging madali yung relationship namin. Maraming pagsubok ang humatak sa amin. Katulad nung first year pa lang kami. Nahuli ko na siyang nakipag-usap sa ex niya sa phone. He apologized and I let it go. He shared with me about his past relationships. Ganon din ako. Siya, naka-2 ex-girlfriend siya. Tapos sabi niya pa sa akin, 15 pa lang siya, may naging girlfriend siya na Pinay, na taga Cebu. Pero online lang sila nag-uusap. Tapos, natapos yung relationship nila nang hindi sila nagkita. Kaya pala nung nakilala ko si Carl, nagyayabang siya sa mga alam niya na Tagalog words kasi may naging girlfriend pala siya na Pinay. Pero ako, deadma lang naman kasi sa akin wala na yun at tapos na. Naging mabuting friend, boyfriend sa akin si Carl. Inalagaan niya ako at ramdam na ramdam ko ang sobrang pagmamahal niya sa akin. Sa kanya umikot yung mundo ko at sobra-sobra ko siyang minahal.
Siya kasi yung first serious relationship ko. At bata pa kasi rin ako. Sobrang saya namin. At yung mga families namin, laging nagtatalong kung kailan daw ba kami magpapakasal. Pero sabi namin, gusto pa naming mag-ipon at gusto ko makapagtapos ng pag-aaral. And then yun, magpapakasal na at bubuo ng sarili naming pamilya. Nung 5 years na kami nun ni Carl, niyaya niya ako magpakasal. Kasi gusto daw niyang pumasok sa army. Yung government nagpo-provide ng house kung nasa army na siya. At ang pwede lang tumira kasama niya ay yung asawa niya. Kaya gusto na niyang magpakasal. At mag-move ako sa kung saan man siya. That time, may work ako. Tapos, tinatapos ko yung degree ko dito sa New York. Minamadali niya ako magpakasal kasi nga mag-start na daw yung training niya. Umabot sa point na pinapipili niya ako kung siya ba o yung pangarap ko. Kasi kahit ano daw yung mangyari, hindi na magbabago pa yung isip niya. Actually, sobra akong nasaktan sa sinabi niya. Kasi feeling ko parang wala lang ako sa kanya. Kahit na maghiwalay kami, wala lang. Kasi buo ang loob niya sa gagawin niya. Ako, ayokong magdesisyon ng ganun-ganun na lang. Sinabi niya sa akin kung anong linya ng trabaho ang papasukin niya sa army. At sabi niya sa akin, palagi siyang mawawala. May mga time na hindi niya pwedeng sabihin sa akin kung saan siya o kung ano yung ginagawa niya. May mga oras din daw na ilang buwan siyang mawawalan ng communication sa akin. Dahil doon natakot ako. Parang gusto ko nang sumuko kasi paano na lang kung may pamilya na kami? Tapos wala siya kapag kailangan namin siya? Saan ko siya hahanapin? Paano ko malalaman na buhay pa pala siya? Yun yung mga tanong na paulit-ulit tumatakbo sa isip ko. Kaya ang ginawa ko, sinabi ko yung mga concern ko sa kanya. At sabi niya, yun lang daw yung gusto niyang gawin. Ayoko siyang pigilan sa mga pangarap niya sa buhay kasi mahal ko siya eh. Willing ako mag-sacrifice ng sarili kong happiness and comfort para lang makamit niya yung pangarap niya. Kaya ang nangyari, napagkasunduan namin na tatapusin ko muna yung pag-aaral ko habang busy naman siya sa training and then magpapakasal kami. Hindi nawala yung takot ko pero I wanna be positive at naniniwala kami na hindi kami pababayaan ng Diyos. Buo yung tiwala ko kay Carl at alam ko sa puso ko na ako lang yung mahal niya. June 2016. Nagplano ang family ko na uuwi sa Pinas. December at doon magpapasko. Since almost 15 years na rin kaming hindi nakakauwi. Feeling ko it was the time for me na ipakilala si Carl sa buong family ko. I talked to Carl at sinabi niya sa akin na gusto niya daw sumama. Siyempre excited ako. So June pa lang, bumili na kami ng plane tickets. Planado na yung mga lugar na pupuntahan namin. And traveling is one of the fun things we both enjoy doing together. Kaya naman sobrang excited naming dalawa. Kasi ito yung first international trip naming dalawa. December 2016. This is it. This is the day we've been waiting for. Nauna yung family ko. And then sumunod naman kami ni Carl the next day. Nung magkasama kami ni Carl, I realized, ang mahal na mahal ko pala siya. Kahit ano man yung pinagdaraanan namin, nakakaya naming dalawa. And that's the kind of person I want to be with.
someone who will never give up on me. Nakarating na kami sa Pinas at sobrang nagustuhan siya ng family ko. Same hotel yung pinagstayan namin ng family ko. But separate yung room namin ni Carl. Nauna yung family ko na bumalik ng US. And then, flight naman namin ni Carl the next day. Yung last night namin, bumaba kaming dalawa sa lobby ng hotel para ipaprint yung boarding pass namin. Medyo slow yung internet noon. So sinabi ni Carl sa akin na mauna na daw ako sa taas. Kasi siya na lang daw yung maghihintay ng boarding pass na maiprint. So umakyat na ako. At habang hinihintay ko siya, nasa phone ako. Kausap ko yung family ko sa probinsya. Sobrang lungkot ko noon. Kasi hindi pa nga kami nakakaalis. Sobrang miss ko na sila uli. Then makalipas ang halos 1 oras, bumalik si Carl sa kwarto namin. What took you so long? Tanong ko sa kanya. The internet was so slow, so I had to wait. Sagot naman niya. So ako naman, hinayaan ko na lang. And then pumasok siya sa banyo para maligo. Habang ako naman nasa phone pa rin, kausap yung family ko. Nung nakatulog na kami around midnight, yung phone namin sa room nag-ring. Yung front desk staff tumatawag. Hello ma'am, si Miss Danica from room 120. Hinahanap po si Mr. Carl Jonas. Sabi sa akin ng staff. So sinabi ko sa staff na i-transfer yung call sa room ng babae na yon para malaman ko kung sino ba talaga yon. So the staff transferred the phone call, pero binabaan lang ako. Pagkatapos nun, binaba ko yung phone and then ginising ko si Carl. Do you know any Danica? I asked him. No, why? Who called? Sagot naman niya. So sinabi ko sa kanya na yung front desk tumawag at hinahanap siya ni Danica. Sobrang kaba ko noon kasi baka niloloko ako ni Carl. Baka kung anong gawin sa amin o baka napagtripan kami. Hindi ko maintindihan kung bakit may ibang tao na alam yung full name ni Carl. At yun nga yung Danica na yun. Napaisip ako na baka merong nakakita ng information ni Carl habang nagpapaprint siya ng boarding pass. Sabi ko kay Carl, puntahan namin yung room para makita namin kung sino yung tumawag talaga. Okay naman sa kanya, puntahan daw namin. Kaya lang natakot na naman ako kasi baka nga kung anong gawin sa amin. At sa sobrang pagod at antok ko na rin, hinayaan ko na lang at natulog na lang uli. Nung umaga na, flight na namin pabalik ng US. Nang dumating kami dito, parang naging cold si Carl. Sa isip-isip ko, baka nagwo-worry lang to kasi malapit na siyang mag-training sa army. Pero tinanong ko siya kung okay lang ba siya. Okay naman daw. Ilang araw ang nakalipas at ganun pa rin siya. Parang wala sa mood at walang gana. January 15, 2016. Birthday ng mama ko. Nag-family dinner kami kasama si Carl. Okay naman lahat until after dinner. Nasa sasakyan kami, nag-usap kami. Bigla ba naman niya akong tinanong kung mahal ko pa ba daw siya? Kasi matagal daw siyang mawawala dahil sa training niya. At hindi daw siya sure kung kakayanin niya. What the hell? Sabi ko na lang sa isip ko. Sobrang gulat ko kasi akala ko okay naman ang lahat tapos yun after 6 freaking years, hindi niya kaya. Tapos, ang mga susunod na kataga,
na lumabas sa bibig niya yung dumurog sa akin. I think I fell out of love. Yun yung gabi na pumayag ako maghiwalay kami. Ayoko ding ilaban yung bagay na alam kong matatalo lang naman ako sa huli. Hindi yun yung huling time na nag-usap kami. March 2016, kinontak ko siya. Tinanong ko siya kung gusto niya pa bang bigyan ng chance yung relationship namin. I begged. Sabi niya oo, pero maraming conditions. Sabi ko na lang, never mind. Pero yung puso ko durog na. I gathered all the courage I could get for the last time para And here I am, becoming whole again. Siguro yung isang bagay na nakatulong sa akin para makamove on was the willingness to forgive him for hurting me. At kapatawaran na rin sa sarili ko. Naging malaya ako sa sakit. And I believe God had a reason for all of it. June 2016, I received a text message from Carl. Nang sabi, I know it's been months since we've talked, but I want to know if you're still interested in starting over again. I've realized these past few months how much I love you, and I'm asking for a second chance. And doon ko na-realize na naka-move on na ako kasi ayoko na eh. Ayoko na makipagbalikan or bigyan pa siya ng second chance kasi I realize nga na if you truly love someone or if someone truly loved you, they would never ever leave you. And that's when you know they are worthy of your love. Hindi yung kung kailan wala ka na at masaya ka na, dun niya marirealize na mahal ka pala niya. I don't need that kind of man. I told him ayoko na. Pero nakikiusap siya sa akin kahit friends lang daw. Ewan ko ba, pero parang naawa ako. After all, naging best friend ko si Carl. At nag-care pa rin ako sa kanya, pero hanggang dun na lang yun. I agreed to be friends with him again and made it clear na yun lang yung maibibigay ko. Parang hindi peaceful yung heart ko every time na iisipin ko na bigyan ko uli siya ng chance. Hindi ako nag-decide agad-agad. So, in-explain ko yung nararamdaman ko sa kanya. July 2016, I received a Facebook message from a familiar name. Tina. Remember when I mentioned earlier na may naging girlfriend na Pinay si Carl? Yung online lang, yung hindi sila nagkita. Si Tina. Tina is married at merong anak. She's 10 years older than Carl. At dito nasagot lahat ng katanungan ko sa sarili ko. Tina told me na wag nang balikan si Carl kasi niloloko niya lang ako. She told me na nagkita sila ni Carl sa Manila, sa hotel na kung saan kami naka-check-in. She also shared with me na since November 2015, nag-uusap na sila. And not only that, she also attached a picture of both of them sa message niya. A picture they took sa hotel room niya. Nanlambot yung tuhod ko. Ayoko maniwala. Parang hindi totoo lahat ng sinasabi niya. Ayokong isipin na niloko ako. Bakit? Paano? Kailan pa? After Tina reached me, I stopped all the communication with Carl. Para akong tanga. Bakit? Wala man lang akong kahit konti na sense na niloloko lang pala ako. So 1 month na akong hindi nagre-reply sa texts at calls ni Carl. And then August 27, 2016, I received an email from Carl.
Ano nga ba ang nasa email ni Christine na sinend ni Carl? Eto, babasahin ko. Christine, please read the entire email. I know that Tina has contacted you. Honestly, I don't know what all she told you. But I want to tell you in complete honesty, she wants to sabotage you and I. Because she is jealous that I want you back. That's why she has been acting the way she is acting. With that being said, this is an open letter to you with complete honesty. Nothing is being held back. If you hate me forever, then I understand. If you will forgive me and find it in your heart to try and love me again, that would be truly amazing. Because the fact is, I do love you, and over these past 5 months, it became more and more apparent that I want to be with you and have a life with you. Getting to the truth about everything, I don't truly recall when Tina and I started talking again. I really don't. But I reached out to her last year. I told her it was only to talk and I wanted nothing from it. It didn't happen immediately, but after a while, we gradually started talking some. Convos about her life and my life, work, etc., nothing more. So we talked over a time span and got sort of close as friends again. Occasionally praying for one another, and I would tell her about the struggle that you and I would face. So as time went on, we got even closer, and I guess a lot of the feelings I had for her back in the day started coming back. Truly, it was more nostalgia instead of real feelings. Realizing this after the fact. Long story short, I told her I was going to the Philippines, and she was super upset that I wasn't going to visit her. Even though she knew I was going to be with you. And honestly, I was really curious and had a feeling that I'd like to actually meet her, since we've known each other for more than 10 years. When we got to Manila, I texted her and told her we were about to leave and I was going back to the States. I wasn't going to contact her, but stupid me was feeling left out and felt neglected for that entire month we were there. So I called her and told her we were in Manila, while you were talking to your family on the phone and I was in the bathroom. So she got a plane ticket and visited while you and I were there. This was your family left. She got a room at the hotel we were in. She is the one who called the room. She was Danica. Once you fell asleep, I got dressed and went down to meet her. I went to her room and we talked for a while. Then I asked her for a kiss. So she kissed me. We kissed again. And we had sex. After that, I felt like the most dirty person in the entire world. That is why I didn't act the same after that. That's also why I could never look you in the eyes. I couldn't believe what I did. I'm an idiot. I fuck up the best thing in my life. To answer your question, the one you always ask and couldn't get an answer from me, I'm going to answer it now. What am I most afraid of? And the answer is losing you. The love of my life. That's my fear in life. I'm not asking you to take me back, and I know this isn't going to be a fast healing process, and I know I seriously fuck up super fucking bad. If you never speak a word to me again, ever again, I understand. Also, that's the main reason, aside from the army, that I wanted us to separate. I was too much of a punk, to tell you the truth. But Christine, I can't lie to you anymore. I pray that you will forgive me. I pray that God will give me the
pain you are facing because I'm the one who caused it. I love you. And I'm regretfully sorry for all the wrong I did to you. I pray if it's God's will, you will be my future. I do love you, Christine. And I mean it. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Ako po si Happy, pero kabaliktaran ng pangalan ko ang estado ng buhay ko ngayon. Nagdesisyon po akong sumulat sa inyo dahil baka sakaling kapag naibahagi ko ang bigat ng dinadala ko, mabawasan ang lungkot. Nais ko din po sanang humingi ng payo. May asawa po ako at 2 anak. 16 na taon na din po akong nagtatrabaho sa isang maliit na sangay ng gobyerno dito sa amin. Maliit man ang sweldo, masaya ako sa ginagawa ko. Mahal ko ang trabaho ko. Taong 2020, nalaglag ang batang 7 buwan nang nasa sinapupunan ko at binawian ng buhay. Hindi ako agad nakalabas ng ospital at 1 buwan naka-confine dahil tumaas ang BP, blood sugar at uric acid. Nagkabaod-baon kami sa utang. Para makatulong sa pagbabayad ng utang, pinilit ako ng asawa ko na maghanap ng trabahong may mas malaking sweldo. Kahit labag sa loob ko, nag-file ako ng extended leave at nag-apply. Umutang ako para may pamasahe, para makapagpa-medical at makapag-asikaso ng kung ano-anong requirements. Nag-apply ako sa mga BPO, sa mga opisina, kahit sa pagiging domestic helper sa abroad. Hindi po ako natanggap, kaya bumalik na lang ako sa dati kong trabaho. Nagalit ang asawa ko. Wala daw akong kwenta. Sinasayang ko daw ang pinag-aralan ko sa trabahong bulok. Katunayan, pinipilit na naman niya ako mag-apply ngayon. Natatakot ako, baka kasi hindi na ako payagan ng boss ko na mag-extended leave. Baka pag-resignin na ako ng tuluyan. Takot din naman akong sumubok ulit. May edad na din kasi ako. Ayoko nang ma-reject ulit, madismaya, at mapahiya. Tambalang kumikinang, ano po ang gagawin ko? Pipiliin ko ba ang trabahong mahal ko kahit maliit ang kita? O lalaban ba ako ulit at mag-a-apply kahit sugatan, pagod at puno ng takot? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Happy. Lungkot naman, Happy. Oo, Ang kwento happy mo. but sad. Oo. Nakakalungkot. Happy pero hindi happy. Well, lahat naman po tayo. Kami din naman happy pero hindi kami happy. Mhm. Kasi madaming dahilan. Oo. Kumbaga, kung sa madaling salita, hindi lang ikaw ang may problema, happy. Ayan. Just to make you feel better. Mhm. Hindi lang ikaw ang may issue sa pera. Ayan. Hindi lang ikaw ang may issue sa mahal mo ang trabaho mo pero maliit ang sweldo. Marami pong ganyan. O, kaya nga ang tawag dyan, pinagdadaanan. May pinagdadaanan. Dadaanan lang natin. Correct ka. Ngayon, kung halimbawa, ikaw happy, hindi ka handa to let go of that job. Kasi hindi naman talaga lahat kaya lumabas sa comfort zone. Correct. Yun naman talaga yung katotohanan Oo. dyan. Hindi lahat caring lumabas sa kanilang comfort zone. Yan. Totoo talaga yan. Kahit na yung opportunity minsan mas malaki sa labas, hindi lahat
may ganong Correct. may ganong Kasi lakas ng loob eh. may sacrifice na kapalit eh. Correct, may Oo. trade-off, Oo, 'di ba? like for example, syempre nakagawian mo na yung mga kaibigan mo doon, parang pamilya na rin din. Nakasanayan mo Oo, mga na. katsikahan mo doon, tapos isang araw biglang magdidesisyon ka Correct. na. Tapos May mag-a-adjust, mawawala 'di ba? yung- Oo. Bago na naman. Correct. Makikisama ka ulit, Tama. 'di ba? Yung ganyan, hindi talaga siya madali. Wala naman talagang madaling adjustment. And nagigets natin kung may mga ibang ayaw nila. Dito na lang ako. Oo. At least dito safe ako. So hindi ka namin i-judge. Ang pwede mo na lang talagang gawin na parang sa iyong asawa, pero parang pwede mong i-ano sa kanya, i-propose. Maghahanap ako ng pwedeng sideline. Ayan, sa mga pwedeng bargain. Yun yung mga Oo. pwedeng bargain. Sige, alam ko kulang talaga. Kasi yun lang naman ang concern ni Kuya Tama, eh. oo, kulang. Kulang eh. O edi yung kulang, hahanap ako ng ibang sideline. At least yung main na ginagawa ko, ine-enjoy ko. Oo. Kasi mahirap din naman talaga lumipat ka sa mas mataas ang sweldo pero hindi ka masaya. Oo. Madidismaya ka. O kaya Ayan. takot ka. Gets naman din natin Oo. yun. Pero ako, masasabi ko lang sa'yo, Happy, simulan mo siguro muna na i-re-examine mo yung sarili mo. Baka kasi, hindi ko sinasabing ganito, pero baka lang, naghahanap ka nga ng trabaho pero parang hindi ka excited. It's because nga, naka-attach ka pa doon sa dati mong trabaho. Parang ginawa mo lang para masabi ng asawa mo na naghahanap ginawan ka talaga. na ginawan mo naman ng paraan, nakinig Oo. ka naman sa kanya kahit papaano. Oo, kaya kung sinasabi na i-examine, kasi magkaiba yon na tiningnan mo, in-examine mo na, oo nga, kailangan namin ng extra kasi hindi talaga kaya. Kulang na siya talaga. So, kinakailangan ko talaga maghanap ng trabaho. Magkaiba kasi yun na, sige, gagawin ko to, maghanap ako ng trabaho kasi para masatisfy yung asawa mo. Sige maghahanap ako, iba yun sa sige maghahanap ako ng trabaho kasi kailangan talaga ng Yun. pamilya namin. Oo. Kasi hindi na kami nakakakain ng 3 beses sa isang Tama. araw. Oo, so re-examine yourself muna. Oo. So, So, pag talagang hindi talaga carry yun, second option, hanap ka ng racket. Oo. Kasi alam mo po, lahat po tayo ay nabubuhay sa racket. Kasi Oo. yun totoo ha. Totoo, no? maski po kami na kung halimbawa magbabase lang po kami sa kung ano man yung pinagkakitaan namin Oo. sa kung ano man, 'di ba? Correct. Hindi din talaga sapat. Sa kaartehan ko pa lang, Diego. Sa mga nakapila po sa checkout cart ni Oo, Nicole, hindi pa siya. Hindi kasya. Naka-add to cart pa lang sila, hindi pa po siya na-check out, 'di ba? Sa kaartehan ko at sa Oo. katakawan ng pamilya ko, Jeg, sa totoo lang, alam ko Oo. talagang hindi pwedeng ito lang ang ginagawa ko. Tama. Dapat meron akong mga ibang mga pinagkakabalahan. May extra. May extra. Pero So, legal yun. po, ha? Di mo sure. Kasi nasa illegal ang pera. Charot! Hala, talaga, Ay, Nicole. di, charot Hala. lang. Eme lang yon. Bali-balita lang naman. Sabi daw, di ba? Hindi, pero dapat, tama din naman. Gusto natin na kung magkukuha tayo ng legit na kita, na extra, dun sa legit na Oo. pagkakaperahan. Kasi Correct. gusto natin magtagal. Tama. Kasi kadalasan pag easy money, May balik yan may balik eh. Ayaw Oo. din naman natin ng ganon. So doon tayo sa hindi man kalakihan pero legal. Pero extra. Correct. Yun talaga yun. I mean, we cannot stress this enough na kung hindi ka talaga din mag-extra work, hindi din talaga dadating yung extra na income. Katulad ng halimbawa, may mga ibang tao dito na nagbebenta ng kung ano-ano. I mean, pwede naman na lang hindi gawin yun eh. Correct. Pero dahil ginagawa nila, they earn extra hundreds because of it. Oo. So, go! Wala, si Kadyot na lang dito, Oo. pina-example, meron siyang honesty store. Meron. Na nandyan lang, kuha lang kayo, bayad lang kayo, pero may iba hindi nagbabayad. Magbayad naman kayo. Kasi legal tong transactionist dito. ayan. Pero yun, I mean, pwede na namang extra din yun. Extra din yun. So kung may mga pinapabenta sa kanya, Oo. extra din sa kanya Yan, yun. magta-top up lang siya ng magkano Kaunti. lang, pero at least kahit paano may extra. Yes, yun yung sinasabi natin na pag hindi mo ginawa, wala din yung extra. And ang kagandahan ngayon, I mean,
madali lang to sabihin lahat pero alam po namin na hindi po siya madaling gawin. Pero because of the world of social media, hindi mo kailangan na actual na ikaw yung nag-umpisa ng Oo. negosyo. Actually, yan yung pinag-uusapan namin kanina ni Mrs. Yung affiliate na nabanggit Sabi na ko, rin din ni Ren. binanggit ko din sa iyo yan. At Oo. sinasabi ko talaga sa mga tao yung affiliate na yan. Kasi may nagbanggit uli sa kanya na itry mo kaya yung kaya medyo na din siya na sige nga aaralin ko kung paano. So yung mga ganyang bagay na hindi mo kinakailangan may literal kang kapital na malaki. Oo. At saka May actual mga na mga, ways 'di ba, katulad ng dati, kailangan may kapital ka na malaki at may mga actual kang produktong Oo. ibebenta na sa'yo, na ikaw ang nag-invest. Oo. Ngayon hindi na eh. Correct. Makikisabit ka na lang. Oo. Makiki-affiliate ka na lang. Ni wala kang ginawa, ni hindi nga sa'yo nanggaling yung yung Oo. supplies. Tama. Yun yung maganda, 'di ba? Na hindi nga ikaw, hindi nga mo kailangan ng space Oo. para ilagay lahat ng kunyari, tissue, kunyari, na ang dami-daming tissue na kailangan ko ibenta. Hindi, manggagaling doon sa supplier. Tapos yung supplier, yung magsesend. Tama. Diba? Yung bang mga ganyan na diskarte. Correct. I mean, it's always so easy to natatawa yung asawa ko sa akin kasi nag-try ako niyan. Oo. Wala pa akong kita maski piso. Pero, Oo. Jegs, wala naman akong ginagawa eh. Oh, tama. Nandyan lang siya. Mhm. Kapag ka merong nag-order through my link, Oo. di may extra. Correct. Oo. Pag pag wala, di wala. Pero hindi din naman ako magkaka-extra kung hindi ko itatry. O wala kang gagawin. Wala kang And kung di mo susubukan. It's a perfect time ngayon lalong-lalo na ilang days na lang, 98 days ba? 99. Pasko na. Oo nga pala, no? 99 Oo, days. 99 days before Oo, Christmas. so itong season na to, yung mga tao medyo maraming extra. Ayan. So dapat medyo advance ka ng mag-isip, ano bang magandang pwedeng True. ibenta Correct. or anong diskarte. At saka, ewan ko okay naman yung aiming high. I mean, pero okay din naman yung sakto lang din. Oo. Pero alam mong madami. Di ba yung Correct. mga Chinese ganun sila? Oo, ayan. Okay lang kahit liit lang, wala pera. problema, okay lang kahit konti kita, diba? ha? Basta marami. Basta marami. Basta volume. Oo, diba? mga volume. Volume. Totoo, yun ang idea nila. Oh. Ano ngayon kung 50 lang ang kinita ko dyan? Correct. Kung 10 naman yan na 50. Tama. Ganon. Yan isa pa sa mga strategy na kahit sabi 50 pesos, Diba, o 20 pesos. Pero orderan ka naman ng 100 plus Correct. na ganyan. O 100 times 20. Ang laki na yun. Ang laki na rin din kahit yun. nga 5 lang ang nag-order pero 20. Oo. Hindi may 100 ka. I mean, Tama. yung 100 mo ba yan, makakuha mo ba yan, mapupulot mo ba yan sa kalsada? Correct. Hindi, di ba? So, gagawan mo ng paraan. Tsaka pag-usapan nyo rin ding mag-asawa. Oo, ano bang strategy na pwede? Kasi mahirap naman yung piliting ka lang niya lagi na Oo. maghanap ka ng bagong trabaho. Hindi din madali yun Oo. Lalo na tagal-tagal mo na dyan. O baka tingnan mo rin din ang perspective ng husband mo. Baka yun nga, nakikita niya na mataas yung pinag-aralan mo. Pwede din naman actually. Tapos dito ka lang nagtatrabaho, nasasayangan siya sa skills mo. Tama. Sa pinag-aaralan mo na True. ba't dyan ka magtsatsaga? Parang Correct. ganon. So ganon, tapos dapat pag nag-usap kayo, hindi yung mainit yung ulo nyo Oo, yun, parehas. yun. Kalmado. Dapat kalma lang yung punto ng pag-uusap ninyo magkaroon ng solusyon. Lagi nga sabi mo, laging may pagmamahal. Oo, Yan. I do this out of love. Yan. I say this because I love you. Yun. Ganon. Oo. Ganon lagi. Doon lang tayo lagi manggagaling sa place of love. Mhm. Na kaya mo to ginagawa dahil mahal mo ang iyong asawa, mahal mo ang iyong pamilya at gusto ninyo na ma-resolve ang mga bagay-bagay. Tama. Oo. You're a team. Correct. Partner kayo dyan Oo, teammates kayo so Hindi pwedeng kailangan. mag-aawa yung magka-partner. At saka siya ba nagganap na din ba siya? Oo. Bakit sa'yo ikaw lagi inuutusan? diba? Ayun, oo. Utos din ang utos to. Ayan. Ikaw din maghanap ka din, diba? Gawa ka din ng paraan. Oo. Para to earn extra. Kaya mas maganda talaga pinag-uusapan. Rot, ha? Hindi namin alam kung anong meron dyan sa loob sa inyo. Oras natin 1:39. Ako pong kumikinang ng ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Marami nang nasira mga kabisyo sa pagkakaibigan o marami nang nasirang relasyon
ng dahil sa pera. Partner, Kala ko, dude, ang sasabihin mo, madami nang nasirang ilong. Dami nang nasirang ilong. Kala ko yun. hindi. Nakakalungkot lang, no, partner, na nasira yung kanilang relationship bilang maganda yung takbo ng pagkakaibigan nila. Dami nilang pinagdaanan, Magkababata pa sila. magkababata pa sila. Nang dahil lang sa 150,000 pesos, nasira ang lahat. Parang gusto ko nga pitikin sa ilong yung Jenna, yung best friend. Yung ex-best friend ni Sandy na secret file sender natin. Gusto kong pitikin yung ilong niya. Worth it ba? Like, worth it ba yung pagpapagawa ng ilong para bitiwan itong kaibigan na ito? Yes, di ba? Iniisip ko din, napaka-insekurada mong tao para gawin yung bagay na yon. Na iwanan yung kaibigan mo at ipakita dun sa foreigner mong boyfriend na, uy, matangos yung ilong ko. Kasi dude, wala namang masama kung magparetoke ka eh. Tama. Basta magparetoke ka for the right reasons. And okay lang kung sakaling insecure ka sa itsura mo, you wanna feel confident. Kaya gusto mong magkaroon ng mas patangos na ilong. Gusto mong magpatanggal ng buccal fat. Yung mga ganon. Gusto mong magpa-RF. Walang masama sa ganon. Pero, para sagasaan tong kaibigan mo, para tapakan siya, para hindi siya bayaran dun sa inutang mo, magsinungaling sa kanya na ipang show money mo lang sa visa. Ang kapal! Alam mo, partner, nakita ko nga rin dun sa habang binabasa mo yung kwento. Nakita ko dun sa mga sinasabi doon sa istorya na kung napag-usapan naman natin ng maayos, okay sana eh. Tingin ko hindi ang problema dito yung hiniram na 150,000 pesos eh. Ang problema dito yung kinat mo yung lubid na meron tayo, yung relationship natin na napakatagal na hindi mo sinabi sa akin yung totoong gusto mong mangyari. Niloko mo ko eh na gagamitin mong show money yung 150 pero nakita ko pinangpantangos mo ng ilong. Dapat ang ginawa talaga ni Sandy, doon pinitik niyo yung ilong Diba? mo. Hindi yung pera eh. Hindi yung pera eh. Kasi naabot ko yung sinabi ng ating Sender. mga sender ng ating kabisyo na sinabi niya dun. Napag-usapan sana. Pag-usapan sana eh. Pero yun na nga eh. Palagay mo, eto sige, lagay natin yung sarili niya. Sige. Doon sa mga posisyon ni Sandy and Jenna. Ni Si Jenna. Jenna, yung kaibigan na nagpatangos ng ilong. Nagpatangos ng ilong, yes. So, Ako si Jenna. Sige ko si Jenna. Ngayon, sabihin mo sa akin, manghihiram ka dahil magpapatangos ka ng ilong. Ayan. Kung naging totoo ka, sige Ayan, go. ayan. Magkaibigan tayo, magbarkada talaga tayo, besties tayo. Dude, Dude, ano? may problema ako. Anong problema mo? Kinukutya na ako ng mga katrabaho ko. Uy, wala ka pang trabaho. Ano nga na? Oo! Naman, Papasok pa lang siya sa trabaho, dude. Papasok pa lang pala. Papasok pa lang siya ng work kasi mag-Europe pa lang siya. Sige. Oo, Ibayin natin. Ulitin natin. Mali ako doon. Oo. Okay. Dude, Ano, dude? laki ng problema ko. Ano to? Alam mo, kapag hindi kasi maayos yung itsura, wala kang confident eh. Yung bumababa yung Confidence level mo? confidence level ko sa mga taong nakakausap ko. Lalo na ang gwapo-gwapo nung boyfriend ko ngayon. Ay, di mo nakwento sa akin na may boyfriend ka ngayon, ha? Meron. So, anong kinalaman nito sa problema mo? Bakit pinoproblema mo na pogi yung boyfriend mo? Gusto ko sana kasing magpatangos ng ilong eh. Manghihiram ako sa'yo ng 150. Sigurado ka ba dyan? Gusto mong magpatangos ng ilong? Para sa boyfriend mo? Para sa sarili mo? Para parehas. Pero yung 150 na yun, may additional pa daw yun na 100 eh.
So, magkano nahihiramin mo? Mga 250. Pero okay na ako dun sa 150 kasi yung buto naman ng tuhod daw yung ilalagay sa Pero, dude, alam mo, sasabihin ko sa'yo, kapag nag-kiss kayo ng jowa mo, hindi mo malalamutak yun. Yung parang timong nandun na kayo sa eksenahan, tapos, oops, wag mo muna hawakan yan. 150k yan. Gaganon yun. Oh, willing ka pa ba na madisgrasya yung ilong mo pag ganun? Hindi, gagaling naman yung ilong ko. Ganun ba yun? Paano pag na-misplace yung ilong mo? O sige na nga, peramin kita. Basta ikadadagdag ba yan ang confidence mo? Oo. Kaya paano mo ako babayaran pala? Hulug-hulugan. Paano yung hulug-hulugan? Bayaran kita ng siguro mga April. April lang ang taon ba ngayon? April? Oh. April 2029, gano'n. Pero dude, pero parang kailangan magtrabaho ka muna. Parang naisip ko ngayon na hindi na lang pala muna kita pahiramin. Alam mo, dude, nako, pahiramin mo ako. Bakit? Malaking tulong niyan para makahanap ako ng trabaho. Kapag pinahiram mo ako ng 150 na paganda ko yung mukha ko, marami na akong opportunity na pwedeng makuha ang trabaho. Budol ka ba? Scammer ka ba? So, nasa ilong talaga nakasalala yung lahat para magkatrabaho ka? Ako na nagsasabi sa'yo, Jenna. Jenna, maganda ka na. Kahit wala kang pointed nose, okay lang yan. Pwede namang mag-nose line. Mas mura pa yun. Bumili ka lang ng eyebrow contour dyan. Na pang, alam mo yung mga pang contour-contour ng ilong. Nasa highlighter mo din yan. Bili ka ng highlighter sa TikTok shop lang. Marami yan. Tsaka ka naman. Diba? Para ako bilang kaibigan, okay lang na pairamin kita. Basta alam kong magbabayad ka. Alam kong may trabaho ka. Steady and may stable ka na career. Pero kung wala kang pambayad, alam kong wala kang pinagkukuhaan ng pera, hindi pa kita pahihiramin. Pero kung sakaling sasabihin mo talaga sa akin na kailangan mo dahil sa paghahanap mo ng trabaho, magbabago isip ko, pahiramin kita yung kaya ko lang din na ipahiram sa'yo. Yan, tama yun, partner. Dapat ganun lang. So, Dapat- magkano kaya yung kaya niya ipahiram? Depende sa kanya. 15,000 pesos. Pwede na yun. Yung 150 kasi pag dinagdag, yung 15,000 pag dinagdagan mo ng zero sa dulo, ang hirap na kasing yun, no? Parang kakabaka ka na eh. Dapat talaga pag nagpahiram ka ng pera, yun din pala yung golden rule. Ano? Kapag nagpahiram ka ng pera o minanghiram sa yung tao, dapat yung papahiram mo, yung handa kang masunog, yung... I remember so many people. Eto mga kabisyo para lang din hindi masira yung relationship ninyo. At tanggap mo sa sarili mo na, okay, wala na talaga. Doon ako nadi-disappoint, dude eh. Mm. Ikaw, pinoprotektahan mo pa yung kaibigan mo, Yes. pero siya hindi ka pinoprotektahan. Mhm. So, nasan doon yung friendship talaga? It takes two to tango. Ang Tama. pagkakaibigan, hindi pwedeng one way lang. Yes. Dapat dalawa kayo. Tama. So, kung pinoprotektahan kita na gusto kong, ito lang yung kaya kong masunog, parang unfair naman din sa part ko. Yes. Diba? Na parang, dapat ito lang yung, kung sakaling hindi siya magbayad, okay lang, at least hindi masama loob ko. I think, pag ganun, na hindi ka talaga babayaran, hindi mo na kaibigan yun. Masasabi ko na, bukal na lang sa loob ko yung pagtulong ko dun sa taong yun. Yes. Tsaka kung gusto niya magbayad doon naman sa part na ng utang Ni Jenna. ni Jenna, hindi naman yan biglan. Kung hindi mo talaga kayang bayaran ng 150,000, hulug-hulugan mo. At least maramdaman nung hiniraman mo yung willingness mo na matapos yung Pagkakautang mo. pagkakautang mo. Dude, been lucky. Binlak ka? Yung wala nga scene zone eh. Sent na lang, dude. Delivered nga, wala eh. Charot lang with the rot. Binlak, no? Talagang wala talagang plano magbayad. Nagtago na. Alam mo, etong pangalan nga ng sender natin, pati ako ngayon tuloy, iba kasi naisip kong pangalan eh. Etong si Sandy na sender natin ngayon. Si Sandy at si Jenna. Oo, si Sandy kasi, dude.
tiwala talaga yung pinaka nasira sa kanya. Dude, pinagsinungalingan siya ng sarili niyang best friend. Yes. Nilihim na may boyfriend, foreigner na boyfriend. Tapos, sinabihan pa na show money lang. Hihiram dahil pang show money. Para sa trabaho. Yung show money na yun, dude, pag yun yung sinabi mo sa isang tao, dapat you stick to it na pang show money mo lang. Oo, babalik mo yun kagad. As in talaga, dude, di ba kapag nalagay na yan sa certification bangko mo. Yes. bank certificate mo. Nag-request ka na. Oo. Binigay na sa'yo. Binigay na sa'yo. Punta ka na dun sa, papakita mo na ito. May pera, di ba? Capable ako na pumunta na ibang bansa. Although, yung iba kasi requires 3 months na nandun Yes. talaga yung pera. So, Yes. walang galawan dapat yun. Pero yun nga, hindi mo dapat ginagalaw yung hihiramin mong show money sa kaibigan mo. Kasi nga, pang show money mo lang naman. Kumbaga, nilipat lang sa'yo yung pera, pero dapat ibalik mo din agad. Tama. And nakaka-disappoint yun dun kay Sandy. 2 beses siya nagsinungaling. Tapos 3 beses, dadagdagan pa ng isa. Kasi, magbabayad pero hindi naman pala. Ang ang walang kwentang kaibigan ni Jenna. Sorry ha. Ewan ko kung anong klaseng pagmamahal yung meron siya dun sa foreigner ng boyfriend, kung bakit nagkaroon ng twist and turns yung kanyang utak, 'di ba, sa pagpili niya dun sa boyfriend niya. Anong nangyari at bakit naging ganun yung mindset niya? Gusto ko ring malaman yun eh. Bakit naging ganun bigla yung pagpili ni Jenna? Ano ba? Meron ba siyang traumatic experience? May childhood traumas ba siya na parang hindi siya validated? Kaya ang nangyari, nakuha niya yung validation sa pagpapatangos ng ilong, tapos dun sa pagsama sa foreigner niyang boyfriend para ma-accept siya. Yung ganun bang pakiramdam, hindi ba niya na ikuwento to kay Sandy na may ganun siya mga personal issues? Or yun nga, hindi nila napag-usapan. Tulad nga ng Tama. sabi mo kanina, hindi nila napag-usapan talaga. Kasi kung tunay na kaibigan itong si Jenna kay Sandy, magsasabi siya ng totoo. At hindi niya tataluhin yung kaibigan niya sa ganong klaseng Tama. paraan. Pagawain nyo na lahat ng bagay. Huwag lang ang lalaki, pera. Kahit ako ang lagi kong sinasabi, magtalo na tayo sa ibang bagay. Huwag lang sa pera, huwag lang sa babae. Lumaki yung butas sa ilong mo dun sa babae, dude. Parang hindi ka sigurado nang binitiwan mo yung babae. Labas sa ilong eh. Hindi, tsaka tandaan ninyo na ang pagpaparitoke, Yes. okay lang yan for the right reasons. Pero kung inihiram mo yung pera, 'di ba, sa ibang tao, pinangutang mo, medyo mahiya ka naman na bayaran mo. Dude, payag ka. Dude, hiram ako sa'yo ng pera pang retoke ko. Papabawas lang ako. Papalaypos action Pwede, ako. basta na pag-usapan eh. Peram ako? Oo, ganun. Hindi 100K, naman eh. dude. Hindi naman kasi, di ba, hindi naman kasi, nakakasama ng loob yung ganun. Kasi, alam mong totoo yung hangarin niyang gusto niyang manghiram dahil nga sa ikakaganda niya. Di ba, kung sakali man, papag-usapan niyo na, wala ka pa pala pambayad, sige, ganito na lang yung bayad mo. Chineke na lang. Ay, paano kasi siya makakabayad, dude eh? I mean, si Jenna ha? Tingin ko mas maiintindihan eh, kung inamin niya talagang panretoke niya, tapos, hindi pa kasi ako nakakahanap ng trabaho eh. Pero yun na nga eh. Inuna niya talaga Nagpatong-patong yung na kasi. Inuna niya yung panlabas na itsura niya. Kasi makadagdag ng confidence niya. Tingin ko. Tapos sumama sa boyfriend agad. Tingin ko. Siguro hindi ko rin, siguro na ano lang siya eh. Napangunahan siya ng hindi pagiging totoo doon sa kaibigan niya, kaya nagpatong-patong na. Hindi rin natin masabi na hindi niya nababayaran. Malay mo, pag nagkapera to at pumaldo doon sa Amerikano, magbayad bigla to. Di ba? Ay, oo nga no. Siguro ngayon, walang-wala talaga siya. Tapos ayaw niya ma-pressure, yung diskarte niya, gusto niya, focus muna siya doon. May mga ganong tao. In fairness naman sa'yo, dude kailangan pala man-block para. Hindi, kasi may mga tao
na may dahilan sila kung bakit sila nagtatago sa utang. Nangako kasi sila, eto yan eh. Eto, dalang-dala na ako sa ganito eh. Ang dami nang nangako eh. Eto eh. Kumbaga, may mga tao na kaya sila nang bablock na. Kasi wala na silang mukhang maiharap sa'yo. Nahiya na dahil nga sa maling ginawa nila na pangako at mga kasinungalingan nila sa'yo. Yes. So tingin ko dito sa kay Jenny na nahiya na siya bilang kaibigan na wala na siya mahiharap. Biruin mo nang hiram ka ng 150,000 in good faith na walang tanong-tanong. Binigay ko sa'yo. Tapos pinangtangos mo na ng ilong pero alam ng kaibigan mo, best friend mo na pang show money mo lang yon. 'Di ba? So tingin ko yun yung epekto ng mga pambablock niya. Sobrang wala na siyang mahiharap, wala na siyang masagot. Tsaka ayaw na rin niya na kulitin siya, gano'n. Yes. Pero tingin ko din at sana naniniwala ako na magkaroon ng lakas ng loob na makabawi or makapagbayad itong si Jenna dito sa ating kay Sandy. Iniisip ko kung sakaling mangyari yung sinasabi mo, dude. Rare kind siya. Yes. As in, isa siya sa mga milyong tao Yes. na kayang gawin yun. Kasi yung iba talaga binauna sa limot yung utang nila eh. Lalo na kapag hindi na tatapik ulit, no? Oo. Wala na. Kumbaga, ang sabihin lang naman nila dyan eh, madami naman nakakataka sa utang. Wala nakukulong. Wala nakukulong sa utang. Di ba sa pabarangay nyo kung mga ganun, di ba? Pero may nakakarma. Ay, oo. Tatandaan nyo na ang perang hindi inyo, na hindi Mabilis nyo pinanghirapan, mabilis nawawala. Totoo yan. Kaya mag-ingat-ingat ka, I kabisyo. agree. And always treasure the friendships that you have kasi darating yung araw na magsisisi ka. Na may mga pinakawalan kang kaibigan sa Yes. buhay mo na napakahalaga. Agree. Ang pera kikitain. Pero ang kaibigan mahirap hanapin, lalo na yung tunay na kaibigan. Totoo. Gusto ko yung sinabi mo, dude. Ang pera kikitain, pero ang tunay na kaibigan mahirap hanapin. Yun. Tandaan mo yung kabisyo. Anyway, kami po'y magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama niyo po ang Basa Princess, DJ Rakitera. DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Sandy's Secret File. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jordan, isang registered nurse dito sa Amerika. Ay! Jordan! George! George! Nagka-nickname. Super close. Kasi Porque sinabi taga-Amerika. Ayun na naman po tayo. Basta ayun yung mga leveling. Basta lumabas na ng Asia. Ayan. George! Ayan. Isang registered nurse sa Amerika. Matagal na po akong taga-subaybay ng inyong programa at bahagi kayo ng araw-araw ko. Kasama ko kayo sa umaga, sa trabaho at maging sa mga tahimik na sandali. Mula sa simpleng pagtawa mag-isa hanggang sa pagtawa naming mag-asawa, sabay kaming humahalakhak, nalulungkot at nai-inspire sa mga kwento na mahiwagang burnay. Lumaki po ako sa hirap. Wala po kaming sariling bahay at halos kada 2 taon ay kailangan naming lumipat dahil gagamitin na ang lupang tinitirhan namin. Ang tawag nga po sa amin, professional squatters. Karaniwang sardinas at tuyo ang ulam na kadalasan ay inutang sa tindahan.
Naranasan naming kumain ng bubot na buko at nyog na pinipitas ni tatay sa likod ng bahay para lang malamnan ang kumakalam na sikmura. Kahit tubig na iinumin at ipapaligo, iniigib pa namin sa kapitbahay. Nasanay kaming kinukutsa, pinagtatawanan, pinagchichismisan, minsan itinatanggi pa ng kamag-anak. Hindi ko makakalimutan nung second year high school ako. Ilang araw akong pinagtawanan dahil sa rubber shoes kong halatang sa palengke lang nabili. Kakaiba kasi yung check na logo at sa lip na Nike, Mike yung nakaborda. Masakit, pero kinaya. Dati nga yung radyo namin, instead na Sony, Sony S-U-N-N-Y. Sa akin yung sapatos ko, Adidas eh. Dati nga yung Habayanas ko. Basta di ko makuha yung spelling. Parang Abayanas, naging pataga Pampanga. Walang letter H. Nakakaloka. So, chill ka lang, George. Oh. We're in the same, We feel you. We feel you. We know how you feel. Oh. Pagka-graduate ng high school, kumayod na ako kung saan-saan. Naging tagahalo ako ng semento, tagahugas ng pinggan, tagabili ng sangkap sa restaurant at nursing aid sa ospital. Sa kabila ng hirap, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng tibay ng loob. Natutunan kong huwag magpaapekto sa pangmamaliit ng iba. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Kahit harapan akong pintasan, ngingiti lang ako. Kasi hindi man ako relihiyosong tao, lagi kong naalala ang katagang ang nagmamataas ay ibinababa at ang nagpapakumbaba ay itinataas. Masipag lang po akong mangarap at magsikap. Walang pinipiling trabaho at walang reklamo basta marangal. Natutunan kong pahalagahan kung ano ang meron ako habang patuloy na nangangarap ng mas maganda. Kapag binabalikan ko ang nakaraan ko, hindi pa din ako makapaniwala. Biniyayaan ako ng Diyos ng isang napakabuting asawa na naniniwala sa akin at sumusuporta sa lahat ng laban ko sa buhay. Dahil sa kanya, ako ay isa ng lisensyadong nurse dito sa Amerika at may masayang pamilya. Hindi man marangya, hindi naman kinakapos. Kung dati nagtutulak ako ng kariton, ngayon nagmamaneho na ako ng sarili kong sasakyan. Kung dati pinagtatawanan ng sapatos ko, ngayon hindi ko na mabilang kung ilan ang meron ako. Dati tumatakbo lang ako kapag hinahabol ng aso. Ngayon sumasali na ako sa Run for a Cause. Sa mga kapwa ko tambalanista, nais ko lang iparating na hindi permanente ang hirap. Maaaring mabigat ang pinagdadaanan natin ngayon, pero hindi ibig sabihin doon na natatapos ang kwento natin. May kanya-kanya tayong oras. At higit sa lahat, may mas maganda at mas malawak na plano ang Diyos para sa atin. Maraming salamat po sa pagbibigay daan sa mga kwentong tulad nito. At sana ay kahit papaano makapagbigay ito ng pag-asa at inspirasyon sa iba. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Jordan. Jordan, isang malupit na slam dunk yung ginawa mo Correct sa ka! career mo. Grabe, bonggang-bongga. George! Dinakdak mo. Oo, dinakdak mo ng husto, dinakdak mo lahat ng mga kumutsa sa'yo nang hindi mo naman talaga sila kinukutsa pabalik. Oo, tama. It's just that sa iyong kwento ng buhay na talagang tama may gulong ng palad na tinatawag, 'di ba? Umiikot. May mga tao na kagaya ni Jordan na yung mga pang-aalipusta, yung panghahamak, ginagawa nilang fuel yan. Correct. O Yun na yung kanilang someday, drive. Papakita ko sa inyo. At actually, isa sa mga naging ano ko rin din yan. Kasi kahit even my own family dati, ay, andiyan ka na naman dito. Wala kang patutunguhan. Ayan. So, wala lang. Hindi ako nagtanim ng sama ng loob. Gaya din siguro ni Jordan. Kaya na-bless din siya. Kasi ginamit ko ako na fuel na someday,
papakita ko sa niya mali kayo. Correct. So nakakaharap ko pa rin din sila na maayos, pero yung iba wala na. Pero hindi ako nagtanim ng sama ng loob. At parang ganun din naman si Jordan. Oo. Alam mo, totoo yan yung sinabi ni Jegs na yung mga pangkukutsa sa atin o yung mga kahinaan natin, Oo. maaaring ito yung magsilbing fuel natin para tayo ay mag-move forward. Yes, oo. Alam mo, naranasan ko yan at an early age kasi ang itsura ko dati ay kamukha ako ng yung jowa ni Papay, si Olive Si Oil. Olive. Super payat. Oo. Patpatin talaga na ang haba-haba ng leeg. Oo, parang ganyan. Correct. Kung alam niyo po yung tunog na yan, malamang may gout ka na! So, hindi ko yung makakalimutan na basta ang payat-payat ko, tas talagang ang itim-itim ko talaga na basta chaka bells to the maximum level. Na-realize ko na yun yung fuel ko para mag-aral na mabuti. Bukod sa alam namin hindi kami mayaman. Wala namang kumutsyang kamag-anak, pero alam kong parang, kasi scholar ako So, alam kong kumpara sa aking mga kaklase, talagang ako talaga yung alin ang naiba, di ba? Ayan. Talagang ako'y naiiba kasi dati sa school namin, yung mga nakakapag-aral dyan, yung talagang mayayaman sila. Ngayon kasi, madaming nakakapag-aral na kasi nakapag-OFW na yung mga magulang. Ito talaga nung time namin, mga shindero. Mga talagang, mga alta talaga. Definitely, sa panahon mo, dahil nga yung school na pinasukan mo ay talagang ang papasok doon. Sa village yun Tapos Oo. alam naman nila na ito lang yung buhay. Matindi yung diskriminasyon sa panahon natin dati. Correct. Although hindi naman ako naka-feel ng discrimination kasi mababait naman sila, thankfully. Pero yung sa sarili labas, ko, yung mga kauri natin. yan. Diba? Sa sarili ko, alam ko talagang iba ako. So, yun yung fuel ko para mag-aral talaga ng mabuti. Bukod sa hindi na nga ako masyadong maganda, hindi pa ako mayaman, 'di ba? Tas hindi pa ako matalino. Ano na? Ano nang natira sa te? 'Di ba? Syempre umaral ka na mabuti para umangat-angat ka naman. And ang kagandahan nun is nagamit mo naman yung katalinuhan mo. Hindi nga lang sa love life at hindi nga lang sa pera kasi nasa scam tayo dyan dati, 'di ba? Pero ito yung fuel o yung drive mo para to have a better life. Parang ganon. So, same with Jordan. Ganyan na. And I'm sure ikaw habang Tingin ko kabatch natin to si Jordan. Tingin ko. Baka magkakasabay lang tayo dito. Oo. Di ba scholar ka? Oo, scholar. Ako naging scholar din naman ako tingnan mo. Baka si Jordan naging scholar din to Tropa natin yan. Kaya Ito na nga Kaya Jordan magaan talaga yung loob ko. Ito lang ang sasabihin ko, baka hindi pa namin nasabi ni Diego. Sama-sama tayo nung mga bata pa tayo. Ngayon nasa Amerika ka na. Ano na? Beka naman, Jordan. Beka naman, panaiki ka rin naman dyan, di ba? Pero ang ganda ng kwento mo. At Yes, saka, again, yung last statement ni Jordan, yung sinabi niya about kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, malalagpasan natin. Hindi po ito yung ending ng kwento. It's also very applicable sa nangyayaring fuel crisis sa ating bayan. Hindi naman po ito yung ending. Correct. Huwag nating isipin na ito na, katapusan na po talaga ng Pilipinas. Wala na. It's the end. Hindi pa po. Pag hindi pa happy, hindi pa ending. Diba? So, malalagpasan at malalagpasan rin Correct. din. Kasi So, ang buhay ay parang gulong. yan. Umiikot po siya. Huwag kayong mag-alala, nandito naman ang Love Radio kasama mo. Kasama mo! diba? Sa mga bagay-bagay, sa buhay-buhay. At ang nagustuhan ko lang dito sa paglalahad ni Jordan ng kanyang kwento, wala siyang sinabing tao na sumama yung Oo, loob wala niya. walang gano'n na parang balang araw. Hindi, Oo. wala Kunento niya na may mga kumukot siya. Kasi yun naman talaga ang parte ng Oo. kwento, di ba? Pero hindi para balikan niya at Oo. sabihin, eto na ako ngayon, Ayan, di kasi ba? ako pinapakinggan ko yung pag-progress ng kwento niya. Wala siyang mga talagang babalikan ko, ipapakita ko sa kanila. Correct. Walang ganun Galing nga So parang yung journey niya, eto yung mga naging fuel niya sa journey niya. Kaya ngayon, nasa Amerika na siya. Yes. O, pag masayang bumalik ka dito pala, Oo. Sasabihin ko sana, wow, may pang-Amerika. Sabi ni Diego, pag nagkita tayo. Hindi, pag nagpadala ka. ng pang-pa-Amerika. Diba? Ako, iniantay pa natin. Di ba may nag-pledge sa atin ng donut? Oo, meron. Actually, kachat ko na Ah, talaga ba? Oo, na humingi na ng address Kailan to? Next week. Hindi ko alam kung kailan. Basta alam mo na. Basta, alam mo na kung sino ka man, di ba? Hindi kami naniniwala hanggang wala pa dito yung donut. Ayan.
Ay, nako, nakaka-lurky. O siya, salamat na marami. Yan, thank to you, Jordan. Thank you. What a heartwarming story. A nice way to end the week of Yes. Easter. Aha, Yan. ayan. So, salamat na nga marami sa'yo for sharing your story with us. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! And now, it's time for SPG. As in, super. Backganer. Secret File. Umibabaw siya sa akin. Kaya na-fall ako. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Bayani. At ito, ang aking SPG, as in Super Backganer Secret File. Noong bata ako, mahilig akong maglaro ng luksong baka. Kami ng mga kaklase ko sa elementary, maging hanggang high school. Halos lahat ng kaklaseng nakakalaro ko, nakalukso na sa akin. Ito kasi ang pampatay namin ng oras pag bakante o absent ang teacher namin. Ako ang pinakamalaki sa klase namin, kaya ako ang paboritong luksuhan nila. Medyo nakakahiya aminin pero wala eh. Tabatsoy ako eh. Kaya gusto nilang niluluksuhan ako. Kasi sulit ang bawat lukso nila sa akin. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ako ng bagong classmate sa high school. Second year na kami nito. Itago na lang natin si classmate sa pangalang Charis. Sa lahat ng mga naging kaklase ko, kay Charis lang ako nailang. Hindi ko alam pero kakaiba siya. Kasi parang hindi pa ako nagkaroon ng kaklaseng kagaya niya. Na sobrang ganda. Sobrang cool. Sobrang kikay. At sobrang astig. Parang lahat ng pwede mong magustuhan sa isang babae, makikita mo na sa kanya. At siguro, siya nga ang naging crush ko noong mga panahong yun. At yun nga, nakasali siya sa laro namin na luksong baka. Sa mga unang lukso, pinagmamasdan ko kung paano siya lumukso. Nahihiya akong sabihin, DJ Rocky at DJ Jello. Pero nakikita ko ang puti ng legs niya. Bang! Nakikita ko ang puting legs niya sa tuwing tatalon siya at lulukso. Para akong napapanganga. Napapatulo. Laway. Bang! Kitang-kita ang pink niyang P. Bang! Basta, kayo na ang manghula kung ano
Yung pink na P na yun. Hanggang sa ako naman ang yumuko at tumuwad para luksuhan. Lahat ng mga kaklase kong kasali nakalukso sa akin ng walang problema. Pero sa bandang huli, kitang-kita ko si Charis. Nag-i-stretching. Naghahanda para tumakbo papalapit sa akin at tumalon sa likuran ko. Tumutulo na ang malamig na pawis sa mukha ko dahil hindi ko mapigilang nervyusin. Hanggang sa parang nag-slow-mo ang lahat ng mga sandaling yun. Slow-mo na nakikita ng mga mata kong papalapit na si Charis na tumatakbo papunta sa akin. Humawak siya sa likuran ko, tumalon at bumukaka. Pero imbes na malampasan niya ang paglukso sa akin, ay sumabit siya sa likuran ko. Oo, umibabaw siya at hindi nakalukso ng maayos. Kaya sabay kaming natumba. At oo, na-fall kaming pareho. Narinig ko na nagtawanan lahat ng mga kaklase namin at yung iba, nagsisigawan pa nga. Pagkatapos ay tumayo ako at inilalayan si Charis na medyo nahihilo pa at natatawa sa pagkakabagsak namin. Inabot ko ang kamay ko sa kanya at humawak naman siya sa kamay ko para tumayo. Dito nag-slow-mo na naman ang lahat. Kita ko sa mga mata niya ang kislap na parang walang katulad. Nag-thank you siya sa pag-alalay ko. Pero deep inside me, kinikilig ako. Kasi nakakakilig ang ngiti niya sa akin. Hindi tuloy ako nakatulog buong gabing yun. Then gumawa ako ng paraan para maging textmates kaming dalawa. Kinabukasan, nakuha ko ang number niya at nagsimula na kaming mag-usap. Yun nga lang, sa ngayon, buntis na siya. Oo, DJ Rocky at DJ Jello, buntis na si Charis. Pero hindi ako ang ama. Hindi kami ang nagkatuluyan. Pero okay lang, kasi naranasan ko namang manligaw sa kanya, mabasted at mag-move on. Iba pala ang kilig ng first love. Oo, minahal ko siya. Na-fall ako sa kanya noon. Pero, naka-move on naman ako. Masaya na rin ako sa love life ko ngayon. Naalala ko lang yung nangyari noon. Kasi nakita ko rin yung anak ko na naglalaro ng luksong baka sa eskwelahan nila. Buti na lang, alam pa ng ibang bata yung ganong klaseng laro. Yun lamang po, DJ Rocky at DJ Jello. Salamat sa pagbabasa ng kwento ko. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Bayani at ito ang aking SPG. As in, super. Back Secret 5.